guys, this is a quick update lang kay Madali Loan App, which is the most requested loan app nga ngayon, no? Kasi ang dami guys nagko-complain, which is nawala kasi siya sa Google Play Store. Since ang dami pala nating nakapag-cash loan dito, ito yung update ko ngayon. Dahil isa-isay natin yan. Dahil in this video, may update ako sa inyo regarding kay Madali Loan App, no? Kasi hindi na rin matahimik ang kaluluwa ko dito dahil nga naka-line up yung mga videos ko kasi to be uploaded nga. Pero ito, isisingit ko siya for your sake. FYI ha, nakapag-cash loan ako dito kay Madali Loan App recently lang, few days ago lang. And the moment na nakapag-cash loan ako kay Madali Loan App, kinabukasan nun nawala yung loan app sa Google Play Store. Don't worry, kahit ako, nawala din siya sa cellphone ko, which is na-install ko siya dito. Nung sinerch ko na siya, hindi ko na talaga siya makita sa cellphone ko. Hindi ko naman siya in-uninstall since nawala nga siya sa Google Play Store. So nawala na rin siya sa cellphone ko. Well, ito na nga. Syempre, gagawa natin ng paraan to para mahanap natin itong si Madali Loan App, which is existing pa din po talaga siya ngayon. Well, sabi ko sa inyo, no, kung hindi natin siya makita sa Google Play Store, sa iOS or sa Huawei, well, simple lang. Hahanapin natin siya sa V-App Store. Dahil dun po yung puntahan ng mga loan app na hindi nag-e-exist sa Google Play Store. Itong V-App Store po is only Vivo user lang po ang makaka-access nito. Only Vivo phone lang po talaga available ito. Since may Vivo phone po ako, so hinanap ko siya doon. And gladly guys, nandoon siya actively. Well, FYI din pala, nag-notify din kasi itong si Madali Loan sa akin before siya nawala sa phone ko. Parang naka-high risk siya na loan app. Alam niyo yung ganun, kapag merong advisory si Google Play through Google Play Protect. Di ba may ganung feature po si Google Play Store, may Play Protect siya. So kapag nakita niya na isang loan app ay parang nasa high risk siya, parang medyo alanganin or may mga viruses, siguro yung loan app na yun, no, talagang sinasala niyan, binablock niya yan. At talagang tinatagal na yan sa Google Play Store. So, dahil pinataktin nyo ako dito kay Madali Loan, so ito na nga, nahanap nga natin siya again sa V-App Store ng mga may Vivo phone or mga Vivo users. So, dito lang talaga siya available. At kung makikita nyo dito, guys, no, nakalagay dito, retry. So, ibig sabihin, meron talagang something sa loan app na ito. At meron naka-note dito sa baba, not compatible with the old version. Try again or uninstall the old version. So, paano ko siya i-uninstall? Hindi ko na nga siya makita sa phone ko. Well, ang ginawa ko dito, kinlik ko yung retry. At ito, nakalagay, may update pala ito. Nakalagay dito, the Madali Loan Installment Loan Update Package is incompatible with the old version nga daw, which may cause the loss of files, settings, accounts, and other information in this app. Dahil kailangan ko talaga siyang i-retrieve tong loan app na ito, so kinlik ko itong uninstall and update. And then after that, guys, pwede ko na ulit ma-open yung app. And kung makikita nyo dyan, guys, nandyan na ulit siya, naka-install na ulit siya sa aking phone. Pinakita ko lang sa inyo, guys, para alam nyo na bumalik na nga siya as of today. At in-open ko ulit, guys, yung app. And then dito po, nagmumukha ako tuloy bago dito. Kasi nga, 'di ba, sa update na 'yon, possible na na-loss nga daw yung aking information dito. Well, anyways, no, I need to log in lang naman ulit dito. I need to permit ulit. I need to agree their privacy policy, their disclosure about SMS logs permission. Agree ko lang ito. And then nandito na ulit ako sa dashboard. Kinlik ko tong apply and then I need to input my mobile phone number na ni-register ko dito. Then after that, magpapadala sa akin sila ng OTP or verification code and then i-enter lang natin dito. And then after that, guys, finally, na-retrieve ko po yung aking account dito. Ito yon. Ito yon yung pinakita ko sa inyo na nag-cash loan ako, di ba, few days ago. Sabi ko nga sa inyo, di ba, dapat July 1 pa ako magbabayad. Pero dahil sa demand ninyo, babayaran ko siya ngayon para maipakita sa inyo kung paano magbayad dito. So, isang repayment lang po yung babayaran ko, which is itong July 1 nga. So, dito sa baba, click lang natin tong repay and then may lalabas po dito na mga installment options po. May mga e-wallets tayong available dito and then meron din QRPH Pay and then meron din other options. So ito nga pala yung mga other options, guys, para may idea kayo. Pero for me, I choose QRPH Repay kasi mas madali kasi ito at mas reliable kasi nga i-scan lang natin yung code nila at magdadirect agad tayo sa payment. Diba? Wala na tayong mga kung ano-anong pinipil upan ng mga account number. So sa GCash QR ko po siya binayaran at successful naman tayo sa portion na yon at binalikan ko yung app nakalagay dito, settled na yung first installment term ko. So wala naman ako
nagiging problema sa payment, napakadali lang. Well, for those of you na hindi nyo pa rin ma-install yung loan app nyo kay Madali Loan, simply lang kung hindi talaga natin siya mahanap or hindi pa rin talaga siya babalik sa Google Play Store, kasi as the moment talaga na sinearch ko siya sa Google Play Store is wala talaga siya. Sinearch ko din siya sa Huawei, wala din siya. And of course, wala din siya sa iOS or sa App Store. As of the moment, dito po siya available sa V App Store. So ngayon, kung may kakilala kayong may Vivo phone, so maki-install muna kayo doon kung gusto nyong magbayad dito. Maki-login muna kayo kasi Vivo phone user lang talaga guys makapag-download sa Madali Loan app ngayon kasi doon nga lang siya available. So isa yun nasa choices nyo. Pwede kayong manghiram ng Vivo phone. Pangalawa, of course, pwede nyong kontakin si Madali Loan app through this option. So meron naman sila dito, papakita ko sa inyo ha, pwede nyong screenshot to. Dito sa help center guys, maraming option dito. We can chat din directly sa kanila through online service. Since hindi nyo naman ma-download yung app or nawala sa inyo yung app, you can also email them through CS nila. And kung hindi naman, pwede nyo din silang tawagan kasi ito yung official phone number nila na nakalagay dito sa help center nila. Pangatlo, paano nga ba natin to babayaran? So don't worry guys, tatawag yung mga yan sa inyo dahil sila may record sila sa atin. So alam ko, may mga worries kayo. In case na may tatawag sa inyo, i-make sure nyo lang na sila talaga yon. And i-make sure nyo din na if ever na may tatawag sa inyo at mag-i-instruct sila on how to pay your loan, so i-make sure nyo din na lalabas talaga doon as biller name si Madali Loan. Hindi kung ano-ano or sa tao nyo lang ibibigay yung payment nyo. Mag-ingat din kayo sa ganon. Kasi supposedly guys, dapat talaga sa loan app lang ang transaction natin. Well, natandaan nyo rin tong phone number ha ni Madali Loan kasi possible na ito yung tatawag sa inyo kasi ito yung official phone number nila. Well, meron din namang website si Madali Loan. You can contact them also. So please be careful ha dahil itong si Madali Loan guys, so once po na hindi tayo nakabayad dito, remember, submitting entity po ito sa CIC kaya hindi talaga to basta-basta. Kaya guys, be responsible na lang po sa utang natin since may choice pa naman paano siya bayaran. So well, yun lang for Madali Loan app no. I hope guys nakatulong tong video sa inyo regarding sa update nga ng pagbabayad dito kay Madali Loan app. And sa gusto pong itry si Madali Loan app, yan po yung nagiging application ko dyan. Ilalagay ko na lang sa description box yung link niyan para hindi na kayo mahirapan maghanap. Panoorin niyo po muna yung video guys before trying kasi hindi po siya buong matatanggap. May interest rate po siya and pag-isipan yung mabuti kung gusto niyo pa rin mangutang dito since hindi siya existing ngayon sa Google Play Store at dito lang siya sa V App Store mada-download. Though mada-download pa din at makakapag-apply pa din talaga tayo dito kasi existing pa din naman siya na loan app at nasa active list po siya sa SEC website. If ever may concern pa kayo or comment, paki-comment down below para po if ever kaya ko siyang sagutin, masasagot ko siya and para aware din po yung iba nating viewers. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Mag-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So thank you for watching. Bye!